asset natin, papasok at susubukan makuha yung mga ginagawa ng mga babae, the usual thing na ginagawa sa loob ng cybersex den. Hindi na bagong operasyon ng cybersex den para sa Bitag. 2 beses na. Dito rin sa may Pampanga at mayroon sa Cebu. Kaya nga lang pagkakaiba, mga bading yung cybersex dens dito sa Pampanga pati sa may parting Malabon, and sa Cebu naman mga babae. So ito mga babaeng cybersex to galing sa probinsyang nare-recruit at pagkatapos dinadala rito, yung mga magulang nila nalalagay sa alanganin, nangungutang advance dito sa maintainer na to. Yung maintainer na to merong nakabase sa Australia at eto may dollar account sila ayon sa asset. Marami-rami rito dahil may siyam na babae doon sa may bahay na may pulang gate na madadaanan natin mamaya. And then merong 7, 6, a total of about 23 women ang ginagawa ay haharap sa computer, gagawa ng malaswang mga pinagagawa ng mga dayuhan, nakachat. Mahirap magsalita hanggat hindi maging matagumpay yung survey na gagawin itong asset natin na papasok. So, supervised, guided accordingly ng namin. I hope na magiging pamantayan sa lahat ng mga gagawa ng cybersex operation kasi important build up dahil hindi ganun kadali ang cybersex den. Okay, nakapasok na aming undercover sa bahay na may pulang gate sa may Del Pilar Street sa Lauderdale Subdivision o Del Pilar 1 tawagin. Ito'y upang makita kung talagang may computer dito. Ginagawa rin kasi yung cybersex ayon doon sa asset. Meron 2 computer. Ginagawa rin dito yung cybersex ng mga babae. Dito kasi siyam daw yung babae. Medyo papahinga lang ngayon. Sa pangalawang bahay na pinasok ng aming undercover, ito yung kauna-unahan sa larangan ng Investigative TV. Makikita ngayon ang mga performers sa loob ng cybersex den. Bibigyan namin ng diin. Ang mga susunod na video footages ay naglalaman ng mga masaselang at malalaswang eksena na buong ingat namin ipinipresenta ang hubot-hubad na katotohanan sa mundo ng cybersex den. Ikatlong bahay na pinasok ng aming undercover, pagmasdan ang kaibahan. Grupo ang mga performers sa harap ng isang maliit na computer webcam kung saan limitado ang espasyo at limitado ang kanilang galaw. Subalit, labis-labis naman ang kalaswaan at kahalayan na pinagagawa ng mga pobreng biktimang kababaihan natin.
Mahigit 6 na oras na ang bitag dito sa takeout, paikot-ikot dito sa subdivision na to. Inaantay na lang namin lumabas yung asset para mapitikan yung may-ari mismo. And we call it a day. Paglabas ng asset, back to Manila. Nagsimula ang lahat noong 30 ng Abril. Lumapit sa Bitag Headquarters ang isang 20 anyos na si Angel ng Angeles City. Sa Cyber 6 na pag-aari nila, Alicia, si Sora, kumuha na naman sila ng maraming Ilang taon yung mga kinukuha ng matanda, bata? mga 17. 17 Basta pa lang. mag-18 na kinukuha nila. Bata? Mga ganun. Ano yung nakita mo na nakakaawa? Naawa ka rin? Kasi yung ibang kinuha nila, kalooban nila. Kaya naman napipilitan silang magtrabaho. Gawa nga nung nani ng mga bata, nakautang na doon sa mag-asawa. At sabi nun ng mag-asawa na, pwede ka umutang sa akin, isama yung anak niyo sa amin. Nagtatrabaho lang doon, hindi malalaspag ang anak niyo kasi nakapantit bra lang, hindi naman magagalaw ang anak niyo. Ganyan ang mga pangako. Tapos makakautang kayo sa akin ng 10,000, kahit 15,000, makakapagpagawa kayo ng bahay. Sumasama rin naman kasi yun ang kwento ng mag-asawa. Magandang trabaho, malaking sahod, parang sinisilaw sila sa pera. Kaya naman nag-isip ng paraan ng Bitag para ganitong masilip. Kinakailangan makapasok ka sa lugar. Hanggat hindi nakuha yung kalaswaan, nakatalikod, nakaharap sa camera, wala kang ebidensya at hindi pwedeng gawin yung raid. Magagawa lamang ang raid Pag may o kapag ebidensyang maipakita na itong lugar na to, dito nagaganap yung cybersex. Kinabukasan, sinubukan ang aming undercover ng 4 na cybersex den. Kita sa Bitag concealed camera ang ginagawa ng mga babae sa harap webcam. Iprenesenta ng Bitag ang video footages sa NBI ARTHRA. Paggamit ng computer ang ating cyber equipment sa human trafficking ay dahil sa nakita natin sa video o natuklasan natin sa ating investigasyon, talagang they are maximizing the use of nakikita nyo naman na nasa ibang bansa yung end user at yung source o yung provider of services ay nasa bansa natin. Our lawmakers have realized na kawawa naman ito at biktima lang ito ng economic deprivation on their part, kakulangan sa kanilang pangangailangan. Ito ang root cause naman talaga ng human trafficking, poverty. Dito, agad kumilos ang NBI ARTHRA. Inihanda ang lahat kailangan ipresenta kay Judge Omar Viola, ang presiding judge ng Angeles City, Pampanga, upang makakuha ng search warrant at may sagawa ang raid. Pag pinag-perform mo na ang babae sa pinagmumukha mo dyan, pinagtuwad-tuwad mo dyan, galing probinsya, na-recruit yan at pinangakuan mo yan. Ginamit mo na yun. Ginamit mo sa pamamagitan ng krimen using computer, internet, cybercrime ang tawag mo. You could consider them victims. Ang target talaga rito ng NBI, yung pinaka-maintainer, may-ari, o may eyeball na tayo sa may-ari, may surveillance na. Pag nakita yung babae na nakahubot-hubad, be very sensitive. So you have to deal with compassion, understanding, respetuhin ninyo, tratuhin ninyo itong mga babae na to. Ay tao, they are not the suspects, they are the victims. Tayo yung, kumbaga, tayo yung magdadala ng mga viewers natin sa site. Sa Hall of Justice ng Angeles City, Pampanga, ito na rin yung lugar na kung saan isasagawang paglusob sa 4 na magkahiwalay na cybersex den, Angeles City, Pampanga. Hinimay ni Judge Omar Viola ang aming application ng search warrant. Ganito kakomplikado ang pag-secure ng search warrant. Partikular kapag pinag-uusapan dito yung human trafficking under which nandun sa ilalim yung cybersex. Masyadong methodical, ingat yung
judge as seen kanina. Kaya naman sinisiguro itong judge na hindi mata-technical. I don't blame him, talaga naman ganun dapat ang gawin. Kaya importante lagi yung case build-up. So as you can see, kinakapos na tayo sa oras. It's already 1:35. So may window time pa rin ang bitag doon sa 4 na target namin. Hindi nakapaghintay ang bitag. Ito yung kauna-unang operasyong gagawin ng bitag sa cybersex na napakaganda ng storya. Screw up. Let's go. Yun! Daw, Charo! Oh! Labas! 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 Labas, ito. Oo nga, hindi, sige, hindi, sige. Asin yung amo nyo? Saan yung amo nyo? Tutusin na rescue kayo eh. Kasi biktima ka. Yung suspect na dito sa inyo sa Manila, nagpapatrabaho. Sino nagdala sa iyo rito? May nakuha lang po sa akin doon sa bahay ng ate ko. Pinautang po ako ng nanay niya ng pera, kaya nakapasok na lang po ako. Pinautang ka? Oo. Gawa sa'yo? Ano po yung parang bold lang po. Paano? Parang bold. Opo, yung nagsasayaw kami. Sayaw kayo? Ayaw ko nga sanang pumasok kaso po nagkaroon ako ng utang sa kanila. Dahil sa utang, napilitan kang Opo. sumayaw sa computer, sa harap ng computer na may camera. Opo. Ilang buwan ka na nagtatrabaho? Sobra 1 linggo pa lang po. 1 linggo pa lang. Saan probinsya ka, Karen? Samar. Samar.